Ito talaga yung pinakagusto ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung tipong walang pinapalagpas na panahon, oras, minuto, segundo. Biruin nyo, pagdating agad doon sa Saudi, trabaho agad. Yan o, trabaho agad. Lagay ko na lang dyan, trabaho agad. Marcos to meet with Arab business leader in Saudi. So, nagkaroon ho ng bilateral meeting kasama itong mga business leader. So, syempre, alam nyo naman ang ating Pangulong PBBM, hindi tayo bibiguin sa kanyang mga lamierda. Lamierda kasi yung tawag ba ng mga dilawan. Sa kanyang mga paggala-gala. At least yung paggala-gala ni Pangulong PBBM with sense. 'Di ba? Nakakatulong para sa ekonomiya natin. Yan yung magandang gala. Kaysa naman sa gala ng ng BP natin, kasama yung 400 securities, di ba? Tapos magla-light camera action lang, tapos pag uwi, hihingi na naman ng confidential funds. Di ba? Pangit naman yung gala ni BP Inday. Ito yung magandang gala ni Pangulong PBBM. Pag uwi, hindi tayo binibigo. Meron hong daladalang malaking investment na siyang maghahakot ng trabaho sa ating mga mamamayang Pilipino, job opportunity, 'di ba? Millions of revenue for the government. See? Ganyan ho yung magandang lamierda, no? Hindi yung lamierda ni BP Inday na pag naubos yung pera, uuwi sa kanyang upuan, tapos manghihingi ng confidential funds, tapos pag hindi nabigyan, magsusumbong sa kanyang tatay. Anyway, hindi naman ho tayo binigo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga yung mga picture, guys, eh. Yan. Paano ba? Yan, oh. Yan. Si Pangulong PBBM, yan pa. Yan, oh. Da? Ayan. Para mas malinaw, ilagay ko na nga lang dyan. Diba? Nakikipagkamayan si Pangulong PBBM. Tapos, yan, round table meeting ng mga matitinong business leader, ha? Hindi yung mga mahilig sa confidential funds. Tapos, ito. Yan, diba? Good sa Pangulong PBBM. So, anyway, basahin natin itong balita. Sabi dito, trabaho agad. Marcos to meet with Arab business leader in Saudi. So, President Ferdinand Marcos Jr. arrived nung Thursday doon sa Riyadh, Saudi Arabia for his participation in the first Association of Southeast Asian Nation, ASEAN or Gulf Cooperation Council or GCC Summit, sabi ho ng Malacanang. And PR001, so yun ho yung chartered flight carrying the Marcos and the official Philippine delegation landed doon sa King Khalid International Airport doon sa Riyadh bandang alas 12 ho ng gabi. So Communication Secretary Cheloy Garapil said on a statement. So in-update pa nila tayo. So sabi dito, upon arrival, the President is scheduled to attend a round table meeting with Saudi business leader. So, meeting na sila. Eh, syempre, alam naman natin ang focus ni Pangulong PBBM. For security, economic progress, tapos skills training, yan yung mga narinig ko and supply of fuel, diba? Supply ng gasolina. So, yun ho yung mga narinig ko na napag-usapan ni Pangulong PBBM. So anyway, Marcos will attend the inaugural ASEAN GCC Summit on Friday and is expected to discuss the need to address the challenges of major geopolitical development. So he would also emphasize the importance of enhancing security, economic progress, and socio-cultural collaboration between ASEAN and the GCC. So in his pre-departure statement delivered earlier on Thursday at Villamor Air Base in Pasay City, Marcos said the ASEAN GCC Summit serves as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy, food security, and trade.
hindi mawawala ang usaping food security. Lalo ngayon ay nagbabanta ang taas ng presyo ng bawat bilihin. So, yung energy din, diba? Hindi yan mga nawawala sa usapan ni Pangulong PBBM every time na meron siyang lamirda na pinupuntahan. Anyway, Marcos said he would also seek the promotion and protection the overseas Philippine workers OFW rights. So, hindi naman mawawala yan kasi every time na may pinupuntahan si Pangulong BBBM na bansa, unang niyang kinakamusta itong mga OFW natin, mga nagtatrabaho sa mga bansang yun. Anyway, GCC countries Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates are home to estimated 2.2 million Filipinos working in critical fields. So Marcos also pledged to advocate a rules-based international order to maintain peace, security, and stability both region. So Marcos is also scheduled to meet with the Filipino community in Riyadh, and hold bilateral meetings with Saudi Arabia and Bahrain. So yung ano na yan, October 19 yan. So ngayon, ito na yung fresh news. Narito ho ang ilang kuha sa roundtable meeting ni Pres Bongbong Marcos kasamang ilang business leader ng Saudi Arabia nitong Huwebes, October 19. Kasunod ito ng kanyang pagdalo sa Southeast Asian National Gulf Cooperation Council or ASEAN GCC Summit sa naturang pulong nilikha ng Pangulo ang mahigit $4.26 billion na investment agreement kung saan $120 million nito ay magbubukas sa training and employment opportunities para sa 15,000 na Pilipino sa construction industry. So nakikita niyo yun guys. Pagdating pa lang doon mismo, sinubsob na agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang muka sa trabaho. Wala nang pahinga. Trabaho agad dahil gusto niyang ma-achieve ng bansang Pilipinas ang magandang kinabukasan para lamang magkaroon tayo ng maganda at brighter future. Alam nyo, ulitin ko sa inyo, kapag ganito yung nangyayari palagi na may mga patuloy na mga investment, kasi di ba sinasabi nila, magnanakaw daw si Pangulong PBBM. Meron bang magnanakaw na pinagkakatiwalaan ng ibang bansa? Di ba? Meron bang magnanakaw na binibigyan ng ating Pangulo ng bilyong-bilyong investment? Diba? Meron bang magnanakaw na ganon? So, this, alam nyo, this situation, yung mga eksena ng ganap natin ngayon, is a reflection of potential growth and prosperity. So, kitang-kita naman ho, ang dedikasyon, hard work, teamwork ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ho mapaunlad itong ating bayan na kaya naman pala nating ma-achieve. Diba? Kayang-kaya natin basta kinakaya. So ngayon, itong bilyong-bilyong investment na inuwi ni Pangulong PBBM, it is a sign for job opportunities. Madaming trabaho para sa mamamayang Pilipino. Job opportunity nga. And after that, kikita din ng ating government na siyang pwedeng humingi na naman si VP Inday ng confidential funds. Diba? After kumita ng ating government, hihingi na naman ni VP Inday para sa kanyang ahensya man ko, no? Anyway, good job ho. In-update ko lamang kayo. Diba? Yan lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyap. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.